A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na pagkatapos nating maipaliwanag ang pagsasagawa ng Hajj at may paliwanag natin ang pagsasagawa ng Hajj na ifrad, ngayon naman ay tatalakay natin ang pagsasagawa ng Hajj na Qiran. Na ang Qiran, ang kahulugan po ng Qiran ay pagsabay ng Hajj at Umrah sa panahon ng Hajj sa iisang gawain sa Makkah at merong hayop na kakatayin o tinatawag na hadi. Ganun pa man ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin na nag-utos po sa atin, nagpaalala na kung saan naayusin natin ang ating mga intensyon o hangarin sa Hajj. At inulat ng pinuno ng mananampalataya na si Abu Hafsin Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ng Allah, ay narinig niya ang mensahero ng Allah, innamal a'malu binniyya wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hidratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, wa man kanat hidratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Kaya yun mga kapatid, na inulat ng pinuno ng mananampalataya na si Abu Hafsin Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ng Allah, na narinig niya ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, katotohanan, ang lahat ng mga gawain ay may hangarin at bawat tao ay merong hinahangad. Ang sino mang lumikas para sa Allah at sa mensahero ng Allah, ang kanyang paglikas ay para sa Allah at sa kanyang mensahero. At ang sino mang lumikas para sa makamundong bagay, ang kanyang paglikas sa makamundong bagay, makakamit o babaeng pakakasalan, ang kanyang paglikas ay ayon sa kanyang paglikas, isinalaysay ni Muslim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kaya ganun mga kapatid sa pananampalataya, na kung tayo ay lalakad pupunta na sa Hajj na kung saan tutugunan ang panawagan ng Allah, ay maglagay po tayo ng kondisyon. Mainam na maglagay ng kondisyon sa sino mang natatakot na hindi makatapos sa kanyang ritual dahil sa sakit o merong siyang kinakatakutan o iba pa na merong pangyayari na hindi inaasahan. Kaya kanyang sabihin sa oras ng ihram sa mikat, Allahumma labbaika hajjan pa in habasani habis pamahalli haytu habasani. O Allah, kami ay tutugon para sa iyo sa Hajj, at kung merong humarang sa akin, ang aking kalagayan rito ay kung saan ako hinarang. At hindi niya natapos ang kanyang ritual, ay wala siyang pagkakasala. Kung hindi niya natapos ang kanyang ritual, ay wala siyang pagkakasala. At kung hindi siya naglagay ng kondisyon, ay kanyang hatol ay hatol na ng isang naharangan, at magpakatay siya ng hayop at magpaahit ng kanyang ulo, at saka magsuot siya ng damit. Ayun. So magdala tayo ng baon natin sa Hajj na bilang pangtugon sa mga personal nating pangangailangan. At ganun din magdala ng baon sa Hajj. Sinabi ng Allah sa Quran, Al-Hajju ashurun ma'lumat paman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sabi ng Allah sa Quran, ang Hajj ay kilalang mga buwan. Kaya sino man nagtalaga ng Hajj dito ay dapat walang kalaswaan at walang pagsuway at walang pagtatalo sa Hajj, at anumang kabutihan na inyong gagawin ay nalalaman ito ng Allah, at magbaon kayo sapagkat sa katotohanan ang pinakamainam na baon ay ang takot, kaya matakot kayo sa akin o mga nakakaunawa. Kaya ganun nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang pagkatakot sa Allah ay dahilan para maisagawa natin ang kanyang mga kautusan, at ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito rin ang dahilan para maiwasan natin ang kanyang mga ipinagbabawal. Kaya ang Hajj na Qiran mga kapatid sa pananampalataya, na inulat ni Jabir radhiyallahu anhu, inulat ni Jabir bin Abdullah ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, at binanggit namin ang talbiya ng Hajj
nang dumating kami sa Makkah sa ika-4 na araw na lumipas mula sa Dulhijjah. Inutusan kami ng propeta sallallahu alaihi wasallam na magsagawa ng tawaf sa Kaaba at lumakad sa Safa at Marwa upang gawing umra at saka maging halal, maliban sa sino mang merong dalang hadi, hayop na pagkatay. Sabi, wala sa sino mang merong dalang hayop maliban sa propeta sallallahu alaihi wasallam at si Talha radhiyallahu anhu, at dumating si Ali radhiyallahu anhu mula sa Yemen na merong dalang hayop at kanyang sinabi, binanggit ko ang la ilaha illallah ng ihram tulad sa binanggit ng mensahero. Siya ay nagsabi, pumunta tayo sa Mina habang ang ating mga ari ay merong pumapatak na similya. Ayun. So, ganun pa man, at pagkatapos sabi ng mensahero ng Allah, tunay kung nalaman kong una ang aking kalagayan, sa huli, hindi sana ako magdadala ng kakatayin. At kung wala sana akong dalang hadi, tiyak maging halal na ako. Nakita siya ni Suraka radhiyallahu anhu, nagbato siya sa Jamaratul Aqabah at nagsabi, o mensahero ng Allah, ito ba ay para lamang sa amin? Sabi, hindi, bagkus ito ay hanggang sa katapusan. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha na nung dumating siya sa Makkah ay meron siyang buwan ng dalaw. Kaya inutusan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na tapusin ang lahat ng ritual maliban na hindi siya magsagawa ng tawaf at huwag magdasal hanggang maging malinis. At nang dumating siya sa Batha, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, o mensahero ng Allah, aalis na lamang ba kayo na merong Hajj at Umrah, habang ako ay aalis ako na Hajj lang ang para sa akin. Kaya inutusan ni Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na samahan siya sa Tanaim. Kaya nagsagawa siya ng Umrah sa buwan ng Dulhijjah pagkatapos ng araw ng Hajj, isinalaysay ni Bukhari. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na sa pangyayaring iyon na kung saan mga kalagayan na hindi natin inaasahan, at ito yung mga pamaraan lalong-lalo na sa mga kababaihan, at ganun man pagsabayin ang Umrah at Hajj sa mga magsasagawa ng kiran ay mainam muna na isagawa ang tawaful qudum, ngunit ang kanilang babanggitin sa mikat para sa kanilang hangarin ang pagbanggit ng Allahumma labbaika umratan wa hajjan, na o Allah, kami ay tutugon sa iyo ng Umrah at Hajj. Ito yung sasambitin natin, yung intensyon, at sunna ang magsagawa ng tawaful qudum para sa mga nagsasagawa ng Hajj na kiran. At kung hindi ito naisagawa bago ang araw ng Arafah sa ika-isyam ay wala pong problema. Kung ang nagsagawa ng kiran sa Hajj ay nakarating sa Makkah bago ang ika-siyam na araw ng Dulhijjah, ay pwede niyang unahin ang sa'i ng Hajj, paglakad sa Marwa at Safa, para hindi na niya ito isagawa sa ika-10 araw. At ganun nga mga kapatid, na pinaka-importante na malaman natin at maisagawa natin ang haligi ng Hajj. So ang mga haligi po ng Hajj, ito ay ang ihram sa mikat, pananatili sa Arafah, tawaful ipada, sa'i sa Safa at Marwa. Kaya ang sino man ang makaiwan sa mga isa rito ay wala po siyang Hajj. At ganun pa man na dapat nating tandaan, lalo sa mga kalalakihan, hindi siya pwedeng magsuot ng damit hanggang makatapos ang mga ritual sa ika-10 araw ng Dulhijjah. Kaya sa ikalawang araw ay yung tinatawag po natin na Yaumul Tarwiyah o araw ng pag-iigib. Mainam na maligo at maglinis sa katawan, ngunit huwag siyang gumamit ng mabangong sabon o shampoo at mga pabango para sa kalalakihan bukod sa mga kababaihan. Ayun, sa ika-8 araw din mga kapatid, na ang mga kalalakihan ay dapat manatiling nakasuot ng puting balabal at puting tela sa katawan at tsinelas o sandal na walang medyas. Ayun, na dito sa mga kababaihan magsuot ng kanilang naisuotin hanggang hindi sila makapang-akit, at huwag siyang magsuot ng hijab at guwantes, ngunit pwede niyang takpan ang kanyang muka kapag merong dumating na mga kalalakihan. At ganoon din sa ika-8 araw pa rin, huwag niyang gawin ang mga ipinagbabawal sa ihram at damihan niya ang talbiyah. At pagkatapos, mainam na banggitin niya lagi ang
ang talbiya at damihan ito sa pagsambit ng talbiya at pagtaas ng boses para sa mga kalalakihan, ngunit sa kababaihan ay huwag niyang itaas, huwag nilang taasan ang kanilang boses hanggang magbato sila sa Jamaratul Aqaba sa ikasampung araw ng Dulhijjah. At pagkatapos nito, mga kapatid sa panampalataya, na mamalagi sa Mina at paiksin ang sala na apat sa dalawang raka lamang, ngunit huwag pagsabayin, huwag itong pagsasabayin. At ganun din, mga kapatid, sa ikasyam na araw na kung saan ito yung araw ng Arafah na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajjul Arafah. Kaya mainam pumunta sa Arafah pagkatapos ng pagsikat ng araw at magtalbiya, mainam na makinig ng sermon at pagkatapos ipagsabay ang dalawang sala ng duhur at asar na magkakasama at pinaiksi sa iisang adan at wala pong ikama. At mainam na manalangin, samantalahin ang panalangin na kung saan lagi na merong kasamang kapanatagan at katiwasayan ng puso na nakaharap sa kibla at pag-angat ng dalawang kamay sa paghiling sa Allah. Kailangan niyang manatili sa Arafah hanggang lumubog ang araw at kailangan niyang magsikap sa panalangin. Magsikap siya sa panalangin at damihan niya ang pagsabi ng La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walang Diyos maliban sa Allah na walang katulad sa Kanya. Nasa Kanya ang kaharian at ang papuri at Siya ang merong kakayahan sa lahat ng bagay. At ang sino man hindi manatili sa Arafah ay walang hajj para sa kanya, at sino mang umalis bago lumubog ang araw ay kailangan niyang magpakatay ng hayop. Ayun. Ang lugar ng Arafah na kung saan ito yung ay inulat ni Jabir bin Abdullah na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu arafatin mawqifun warpa'u an batni urana wa kullu muzdalifa mawqifun warpa'u an batni muhassirin wa kullu mina manharun illa mawara al aqabah. Na sinabi ng propeta, lahat ng nasa Arafah ay lugar ng pananatili, kaya umakyat kayo sa batno urana, at ang nasa Muzdalifa ay lugar ng pananatili, kaya umakyat kayo malayo sa batno muhasir, at lahat ng nasa Mina ay lugar ng katayan maliban sa bandang likuran ng Aqaba. Isinalaysay ni Ibnu Majah. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ang bundok ng Arafah ay hindi ang bundok ng rahma at wala itong ibang kahalagan sa lupain ng Arafah. Kaya kailangan huwag umakyat doon sa bundok ng rahma o kaya maghanap doon ng biyaya katulad sa ginagawa ng mga mangmang, pinipilit ng umakyat doon sa bundok na yun, pero wala itong connection sa Hajj. Yun, pwedeng manatili kahit saang lugar sa Arafah maliban sa Batnu Urana, katulad sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng Arafah ay lugar ng pananatili, at umakyat kayo malayo sa Batnu Urana. Kinamumuhian ang pag-ayuno sa araw ng Arafah sa pagsasagawa ng Hajj maliban sa sino mang walang mahanap na hayop na pagkatay. At tandaan natin, huwag humiwalay sa mga grupo, at lalong-lalo na marami ang tao dito, at kung saan dagit nating huwag tayong humiwalay sa mga leader natin o yung pinuno ng Hajj na kung saan sila yung mga magga-guide sa atin. At ganun sa gabi ng Muzdalifa, sa paglubog ng araw ay mainam umalis tungo sa Muzdalifa ng may katiwasayan at huwag magsiksikan sa mga tao, at paramihin ang talbiya, yung talbiya sa daan o damihan ang talbiya sa daan. Mainam na isagawa ang sala ng Maghrib at 3 rakaat ang isa sa 2 rakaat na magkasabay, at maiksi sa isang adan at 2 ikama sa oras ng kanilang pagdating sa Muzdalifa. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, kailangan magpalipas ng gabi sa Muzdalifa hanggang sa kalagitnaan ng gabi. At kung hindi ay kailangan niyang magpakatay ng hayop, at ang sunna ay manatili roon hanggang pagsapit ng bukang liwayway at pag-upo pagkatapos ng Salatul Fajar hanggang sumikat ang araw. Kaya mga kapatid, na merong inulat mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagdasal ng Fajar na sa oras na naging malinaw ang bukang liwayway sa isang adan at ikama, at saka sumakay sa kamelyo hanggang umabot sa Mahsyarul Haram at humarap siya sa kibla, at saka nanalangin,
at nagbanggit ng Allahu Akbar at La ilaha illallah at patuloy siyang nakatayo hanggang naging maaliwalas ang araw at saka umalis bago sumikat ng tuluyan ang araw. Kaya paalala po sa ating lahat na pwede sa mga mahihina at matatanda at kababaihan at sino mang sumama sa kanila na umalis sa kalagitnaan ng gabi. Kung dumating sila sa lambak ng Muhashir at mas mainam magmadali rito sapagkat ito ay lugar kung saan pinarusahan ang hukbo ni Abraha sa oras sila'y dumating para sirain ang Akaba. Ayun. So kaya doon mga kapatid, sa ikasampung araw, ito yung araw ng pag-aalay. Pumunta sa Mina bago sumikat ang araw habang pinaparami ang talbiya at pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun, galing ka sa Mik, ayun, pupunta ka na sa Mina uli. Ayun, pagkatapos nito na mainam mamulot ng 70 maliit na bato at ang bawat bato ay dapat kasing laki ng maliit na bato. Mamumulot tayo sa Muzdalifa o sa Mina, depende kung saan sa kanya ang madali. So pwede tayong kumuha ng bato sa Muzdalifa o kaya sa Mina. Kaya yung iba yung paniniwala na doon sila kukuha daw, kailangan sa Muzdalifa, hindi po. Yun, magtungo siya sa Jamaratul Aqaba at kailangan niyang magbato doon ng 7 maliit na bato dahil kung iniwanan ay kailangan niyang magpakatay. No? Mainam din na mag-ahit siya, mainam na magbato ng bawat maliit na bato habang binabanggit ang Allahu Akbar at iharap niya ang kanyang kaliwa sa Makkah at ang kanyang kanan sa Mina. Kailangan makapasok yung bato sa lalagyan ng jamarat at kung hindi ay hindi ito pwede. Pagkatapos po ay ipagpatuloy ang talbiyah. Kung magsimula na siyang magbato sa Jamaratul Aqaba ay mainam na banggitin niya ang Allahu Akbar at walang panalangin pagkatapos ng bato sa Aqaba. At ganoon naman po sa ikasampung araw ng pag-aalay na kailangan magkatay siya ng hayop dahil siya ay kiran at magsimula ito sa araw ng Eid hanggang lumubog ang 13 araw sa panahon ng Hajj at pwedeng magkatay siya sa gabi. Ngayon, pwedeng magkatay siya sa gabi. At sa ganun pa, pagkatapos nito, kailangan magpaahit siya. Ito yung sabi ko kanina, kailangan magpaahit siya pagputol ng buhok. O kaya magputol ng buhok, subalit mas mainam po ang mag-ahit. At sa kababaihan ay magputol rin ng buhok kasing laki ng kuko at sino mang hindi nagpaahit o nagpaputol ng buhok ay kailangan niyang magkatay ng hayop. Sa ikasampung araw ng pag-aalay, kailangan niyang magsagawa ng tawaful ifada, ngunit hindi niya ito bilisan o ipakita ang kanang braso sa ihram, katulad sa umrah, at pwede itong ipaliban para sa kanyang paglalakbay para ipagsabay ang tawaful wada na tinatawag o yung farewell tawaf. Kaya ganun man, paalala, ang sino mang umiwan ng tawaful wada ay wala siyang Hajj dahil ito ay isa sa mga haligi ng Hajj. Kaya yan mga kapatid sa pananampalataya, pwedeng sumuot ng damit ang isang nagsasagawa ng gawain. Pwedeng sumuot ng damit ang nagsasagawa ng Hajj kung siya, halimbawa, pwede siyang magsuot ng damit na kung gagawin niya ang dalawa sa 3 bagay na ito. Kung nagawa niya na to, yung 3 na ito, yung pagbato sa Aqaba at pag-ahit o pagputol ng buhok at tawaf. Kung nagawa niya ang mga ito ay makaalis na siya sa kanyang ihram at pwede na sa kanya ang mga ipinagbabawal sa ihram maliban sa pakikipagtalik. Ngunit kung nagawa niya ang 3 bagay ay buo na ang kanyang pagiging halal at pwede na siyang makipagtalik sa kanyang asawa. Kailangan magsagawa ng say dahil ang sino mang umiwan nito ay walang Hajj para sa kanya dahil ito ay isa sa mga haligi. Kaya paalala, isagawa na niya ito nung una. Kung naisagawa niya na ito nung una, nung pagdating niya sa Makkah o nang dating niya sa Makkah, sa hangarin ng say at Hajj ay sapat na po sa kanya yon. Gaya yung sa ganun sa ikasampung araw na pwedeng unahin ng ibang ritual sa iba, pagbato at pagkatay at pag-ahit at tawaf, subalit ang pagkasunod-sunod nito ay mas mainam. Mas mainam ang pagkasunod-sunod nito, magpalipas ng gabi sa Mina at ang obligasyon
iyon ay higit na sa kalahati ng gabi, dahil ang sino mang umiwan nito ay kailangan magpakatay po ng hayop. Ayon. Ganon din sa ikasampung araw, mas mainam paiksiin ng pagsagawa ng sala sa Mina na hindi pinagsabay. Mainam magbanggit ng Allahu Akbar pagkatapos ng mga obligasyong sala. So andito yung mga klase ng takbir, mga uri ng takbir na babanggitin, tulad kay Irwa, pagsabi ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala mahadana. Yung kanama isinalaysay ni Bayhaqi, Allah Akbar, Allah Akbar, Allahu Akbar kabira. Ayun. Yun naman isinalaysay ni Ibnu Abu Shaybah, yung pagsabi ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yun naman kay Nailu Aubar, yung la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yun naman isinalaysay ni Abu Shaybah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaya mga kapatid, sa araw ng Tashrik o araw ng pagbibilad, kailangan magbato sa mga tatlong jamarat pagkatapos ng tanghaling tapat, at matapos ito sa bukang liwayway, at magsimula sa maliit na jamarat, at sa gitna at ang panghuli ay ang malaki o ang jamaratul akaba, at magbato ng 7 sa bawat jamarat, dahil ang sino mang umiwan nito ay kailangan magpakatay ng hayop. Kaya mas mainam pagkatapos bumato sa maliit na jamarat ay tumabi sa isang lugar at na kung saan na hindi siya tatamaan o hindi siya madadapurak ng mga tao, at humarap ka sa kibla at manalangin habang nakataas ang dalawang kamay. Gayon din gawin ito, gawin niya dito sa gitna ng jamaratul akaba. Pagkatapos matapos niya magbato sa akaba ng maikli, at bawal na rito ang manalangin. Ayun. Mas mainam po na manatili hanggang sa 13 araw sa Mina, at pwede naman magmadali at lumabas sa Mina sa 12 araw. Ayun, kailangan niyang lumabas sa Mina bago lumubog ang araw, at insyaallah subhanahu wa ta'ala na kung saan kapag lumubog ang araw ay dapat hindi niya siya dapat lumabas sa Mina sa ika-12, dapat ipaliban niya muna ang paglabas hanggang matapos ang ritual sa 13 araw ng Hajj, at pagkatapos dito na maisagawa na niya pagsagawa ng tawaful wada at paalam na tawaf, maliban sa babaeng merong regla at merong dugo mula sa panganak, at sino mang umiwan rito ay magpakatay ng hayop, at insyaallah subhanahu wa ta'ala kung ipahuli niya ang tawaful ipada para sa kanyang paglalakbay ay masasakop rin ang tawaful wada, at saka lumabas ka agad sa Makkah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala na tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating Hajj. Takabbalallahu minna wa minkum salihul amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.